Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanas mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. X. Dear Bex, Dear. Yesterday. Ayan, hello. Hello. Happy Wednesday mga Bex. Wednesday na naman. Nandito na naman tayo sa isang, ano ba to? Kagaguhan siya. Ayan. Happy Wednesday. Happy New Year. Happy November. Patapos na ang November. I think this is the last Wednesday of November if I'm not Yes, it is. At December na sa ating next ganap. Kaya pa ba? Ano Parang di yun? mo na kaya. Parang di mo na kaya, te. parang collapse na, no? Oo, Charing. te. Parang koma ito. Ayan, feeling ko makaka-relate ang ating mga ang mga ating mga fanatics sa topic today, Mhm. sa mga kaganapan ngayon. Pero bago tayo magsimula, chika muna natin na mag-thank you muna tayo sa ating mga nagsubaybay sa previous episode at saka sa Correct. patuloy na sumusubaybay sa Baxter. Sana na-enjoy niyo yung Dua Lipa experience. True. Yung pa-VO na. Eme-emeng VO. Baklang bakla po. Opo. Ayan. Kamusta ka, Bex? Correct. Kamusta? Ano yun? Sorry. hindi na hindi na Ayaw na makarecognize mag-isip. ng tama. Ayaw na mag-isip. Hindi na Gabit na nag-iisip yung ng brain right. cells. True, true, Na true. true. Imba. Kala kasi nila madali lang. Tsareng, Ay, anyway. Hugot. Ayan mga Bex, ano ba, sana mag-comment naman kayo dun sa episode kung ano masasabi nyo kasi ibang mm, atake to ngayon, ibang atake ng pagpo-podcast ang naganap last week. Halo-halo na, di ba true, Bex? true. May vlog na may Oh, catch up, na may on the na anong tawag doon? Stand-upper na oo, correct. Sana nagustuhan yung mga Bex, no, yung previous episode. At Oo. ayan, maraming Kung, maraming salamat sa kung hindi nyo patuloy na pa suporta. napapakinggan or napapanood, hindi pa huli ang Hmm. lahat. Wow. Balikan nyo lang. Oo, Nandun kasi lang naman yan. correct. Nandiyan lang naman yan, di naman po mawawala yan. Unless kung i-block nyo kami sa Spotify, di ba? Charing. Kaya lang meron pa rin Facebook at meron pa rin YouTube. So, wala kayong kawala. Wow. I-block nyo kami sa lahat. Kung iba-block nyo kami sa isa, sa lahat na lang. At saka pala, naalala ko malapit na ang Spotify Wrap 2024. So kung umappear man kami diyan sa mga wrap nyo, tag nyo kami, post nyo Tag. Mm. on IG or Nesbook. Ganyan. At Dexter's Podcast. Thank you na agad. Oo, thank you na Ganyan. agad mga Bex. And syempre, hindi kami nag-live today kasi wala kaming lakas. Charing. At saka madaling araw na to be honest. Parang wain na rin yung Oo. wag-watch. Correct. Kaya wala na kami namin sa plano yon. Anyway, ano Oo, ba true. mga latest happenings na dumaan ngayong linggo, Bex? Ako marami akong ganap this week, the past few days. Kaya Oo. naman medyo not feeling well ang ang gay dahil no kasi nung nag-work ako, work from home ako eh. So pagod ako pero hindi pagod yung katawan ko, more on pagod yung brain ko, pagod yung mata ko ganyan. Pero dahil naka-break ang daming nangyayari. So medyo pagod ang katawa lupa ng bakla. Ever since nung nag-Dua Lipa concert tayo nung Wednesday, and then on that same week, nag-birthday yung pamangkin ko. Ay, sa pamilyang to, ine-effort namin yung mga birthday. Parang hindi naman bonggang-bongga, pero I mean talagang, nagluluto, nagaganyan, Mm. may mga pagganap. So, na-career namin yan. And then Monday, nanood ako ng Beanieverse, the Beanie concert. Tapos, nagtagaytay kami. Tapos, nag-birthday ulit. So, inuman, ganyan. So, medyo Oo. pagod ang gay. Nanood din ako ng Wicked kahapon, ganyan. So, medyo haggard. Yung Grand Universe, very, very short review. Kabog siya. Parang, in all the concerts that I've seen, production-wise, it's the
yun talaga yung pinagkagastusan na parang pang world class yung parang kumbaga level siya sa mga K-pop concerts, ganyan. Um, Actually, nung nag-ticket selling, medyo na-issue pa ang ano niyan, ang Star Magic, yung management ng BINI kasi parang overpriced nga daw yung kasi the VIP tickets I think went around for like 11K na parang mas mahal pa nga sa mga ibang K-pop concerts. So, pero upon seeing nung first day ng Biniverse, parang sabi ng mga tao na, okay, gets kung bakit ganun kamahal kasi talaga namang may production, yung production value ng show, talaga pinagkagastosan, hindi naman din biro talaga. So, at saka ano, nag-enjoy ako. I had so much fun kasi alam mo na, panay tayo eh. Alam mo yung um, it's like K-pop pero naiintindihan mo lahat ng sinasabi nila, naiintindihan mo lahat ng Ah, kanta. So, madaling sabayan. So, talagang andun yung ano, yung aliw factor while watching the concert. Ganyan. And ayun. And then nanood din ako ng Wicked. Sobrang pasabog nung Wicked. Excited for part 2. Kasi, yung na-release this year is part 1 pa lang. Parang act 1 pa lang siya dun sa stage play. Pero, yung buong running time ng Wicked the musical, yung stage play is 2 hours. Pa 3 hours siya. Pero yung buong act 1 na movie, pa 3 hours na din. So parang hinabaan nila, medyo nilagyan nila ng mga parang mas makahinga yung mga eksena, ganyan. May mga dinagdag sila, ganyan. Although walang dadagdag na songs, pero mas nadagdagan ng dialogue, mas nadagdagan ng mga nuances yung mga scenes. So, very kabog. Sobrang pasabog ni Cynthia Erivo as Elphaba and pasabog din naman. Sobrang bagay kay Ariana Grande yung role na Glenda. Actually, I was mm. hesitant to watch at first kasi nga with the issues of Ariana, pero parang I came to realize na this movie is a lot bigger than her. Parang she's just a part of it. Parang to totally not pay attention to it is parang um hindi siya okay as a musical Broadway funny na bakla. So hindi pwedeng palampasin. So talaga namang pinush. And kung hindi nyo pa napapanood, watch nyo na ang ano ang Wicked ganyan. Also pala ano, yung Beanie, they will be having the repeat of Grand Beanieverse on February. This is gonna be a Valentine show at Philippine Arena. They will be the first Filipino music act to perform solo sa Philippine Arena. Kasi lahat ng mga nag-perform na dun before is like part ng parang music fest or ganyan. Parang maramihang art. So sila yung magiging pinakaunang Filipino artist na sila lang, bini lang talaga yung magpe-perform on Philippine Arena, which is the biggest venue here sa Pinas. So, yun lang naman. Ikaw, Bex, ano ang chika mo sa amin? ayun natapos yung pagtanggal ng buhol sa buhok. Sana Hindi. matangga, parang kasing buhol ba ng politika sa Pinas? Oo, Day. Charing. Hindi, ano ba? Thank you dyan sa ano, as in, at least yung news mo very light naman. So, Oo. machika ko lang yung tungkol nga dun sa Wicked. Ano ba? Alam ko kasi yung story, syempre as a theater person. Pero Mhm. syempre, dahil nga irita ko kay Ariana, di ko pa napapanood. Pero Mm. bibigyan ko ng chance dahil sa'yo. Give it a Ayun. chance, give it a chance. Oo, sa mga nagtatanong ba't ako irritable dahil hindi ko bet yung mga pangyayari sa kanya lately. Pero yun, laban niya lang. Saan siya happy. Ayan, syempre, isa sa mga mainit na kaganapan this week. Actually, very recent ito. Yung online press con ni OVP, ni Auntie Sara Duterte, na ang daming mura online. Parang Hindi hindi lang ko na mura. mabilang kung ilang beses may pagbabanta pa na dininay Mhm. din niya. Nakakatawa, hindi Mhm. ko kinaya. Ano kasi, nagbabanta siya na ano ba to? Na kung ano daw ang mangyari sa kanya, kung halimbawang may tumira sa kanya, alam niyo na, yung itegi siya, ganyan. Mhm. Meron daw naka-ready para patayin si Marcos. Yun ang eksena. Si Oo. BBM. Oo. So feeling ko naman mean niya yon. Hindi lang yun basta salita kasi knowing them, charing. Ano nga Knowing 'to, 'di the ba? history of the Oo, family. true, true, true. Pinagmulan nito dahil nga na-detain yung kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez.
na nung Actually sis, hindi ko nga alam ang backstory ba't nagkaganito si yun Sarah, yun. pero nakita ko lang sa newsfeed yung mga nangyari. Parang para lang sa akin, ito yung initial reaction ko mga Bex, kung fanatics kayo ni Mama Sara, go lang kayo. Pero ito lang yung sa akin na opinion ko is parang hindi nakakatulong sa bansa ngayon yung mga ganitong eksena. Kung meron kayong Mm. problema, hindi naman kailangan na magwarlahan tayo online. Hindi naman kailangan i-televise 'to, 'di ba? Parang ayusin na lang sa loob kung pupuwede. Kasi yung iba ang dami pa rin niyang supporters, eh. Kahit na ganyan yung nangyayari, mga supporters niya kasi parang nakaka-relate. Ewan ko, parang parang ganito lang yan, Bex, eh. Parang yan kay Trump lang yan, tsaka kay Duterte before. Dahil nga iba yung way ng pananalita nila on how to deliver things. The people feel that they are relatable, that they are different from the other politicians. Which okay, give na natin yan, valid naman. But, ano ba Ano bang result? ginagawa nila? True. Yun yung mas Oo, importante eh. Parang, yes, you are being represented or parang you feel represented somehow, but yung representation ba na nakikita nyo is how you also see yourself? Parang ikaw ba gagawin mo ba yun na magpe-press con ka and magmumura-mura ka and stuff, knowing na you are the vice babanta ka president online. of the country? Parang it's not giving. Actually, nung una parang ayaw ko makialam dahil, di ba away ano to? Away Duterte versus Marcos. Medyo away pangit siya. So, ayaw kong makasali. Charing. Sana lang natuto yung mga bumoto na wag tayo magpapabudol sa mga unity. Mga unity kineme. Dahil, yun mo ngayon, sila ang mga nasa pwesto. Sila din yung Oo, alam niyo na. Hindi ko maintindihan. hindi ko din Basta hindi talaga. ko kayo maintindihan mga Bex. Chareng, yung mga Bexters natin na supporter nila, wag sana sasamahin loob niyo sa amin. Ito ay opinion lang namin. It doesn't represent whoever we are associated with. It doesn't represent Bexters. It just represent us as individual. Pero, So, alam niyo naman as Bexters, very open naman tayo. Pero yun lang yung aming opinion na I just don't like anything nakachipan. Nawarla ng pero, mga ganyan. it's not giving. It's Parang not giving at all. mas gusto ko lang mag-work na lang. Tapusin na lang, magbigay na lang ng solution kung ano yung Mm. problema. Sana Ano, ganyan yung ano natin, yung goal natin. sure, sure. Anyway, another chika recently na nabasa ko. Sa Twitter ko lang kasi ito nakita. Si Khalid. I'm not sure kung Mhm. kilala niyo itong mga Baxters. Ano ba mga kanta ni Khalid? Young, Dumb and Broke ang pinaka-pop hit niya. Okay. Young, Dumb and Broke. At saka, Location. Send me your location. Yan. I love Khaled. Okay. Ayan, Ayan. nag-come out na po siya as gay, mga Mm. Bex. Ayan. Actually, di naman niya kailangan, pero di ko alam ba't niya ginawa. Pero go. Ganda yung In-out siya. support. In-out siya, Inout siya? essentially. Oo. Nino? Someone outed him. Parang, uh, porn star ba siya? Or content creator siya na siguro may message siya ni Khalid or whatever, tapos parang in-out siya. So, parang umamin na din lang siya. And, um, actually, sabi naman niya, he never tried to hide or parang hindi niya lang nakikita na important yon sa music niya, yung kanyang sexuality. Parang hindi yun yung focus of his, which is understandable. Hindi naman porket bakla ka, porket trans ka, um, kailangan mo mag-represent. Parang yes, it's essentially representation ka pero hindi mo naman kailangan karirin yun. Also, marami ding comments na alam naman namin, yung closet was a glass, kitang-kita naman yun. Parang ando pa rin yung mga comments na gano'n na which is so not acceptable kasi nga unless they told you, you don't know. Parang gano'n. Parang anong basis nung pag-a-assume mo? Kasi again, you're stereotyping. No? You're falling under yung gender stereotype. So, sana iwasan na natin. This is like the same story with Shawn Mendes na ang dami pa ding, alam mo yun, yung parang they feel like they are trying to compliment him pero backhanded yung compliment. So, be ano na lang, be supportive if you really support the person. Ganun. Yun lang naman. Pero I'm so happy na he came out because again, dagdag na naman sa mga um,
rainbow people ang nasa music industry. Why not, di ba? Dapat. Oo, ayan. Ako naman happy ako sa kung ano yung dapat i-celebrate sa life. Go, celebrate you. Go, go, go. So, buti naman, 'di ba? Pero to be in general, wala tayong karapatan na i-out yung pagkatao ng tao. Kasi, Yes, true. kasi hindi naman kayo yun eh. 'Di ba? Parang kayo kaya. Charing. Parang Mm-mm. respect na lang kung yan ang ano niya, edi go. 'Di ba? So, ayun lang naman Ayan. ang mga latest chika this past week. Ang daming ganap, Diyos ko. Ang daming True. ganap. Pero yan lang yung pinaka-highlight at booming this week. True. Mm-mm. Ayan. Pero kung may mga alam kayong chika mga Bex, chika nyo lang sa amin. O yan. Ito naman, pag-usapan, dako na tayo sa ating Dear Bex. Ang Dear Bex natin this week, pumipiyok ako. Well, pagod na talaga siya. Um, it's a viral, viral post on IG, I guess. Job hunting. May someone naghahanap ng tao to work for her and pinost niya to and nag-viral siya dahil basahin muna natin. Bex, ikaw na ba magbabasa? Sige, ako na magbasa. Go. Tapos ikaw yung magbasa dun sa nag-comment. Comment. Oh, Oo, para masaya. go, go, go. So, ito siya mga Bex. Palanggas, please help me find pwedeng stay-in na secretary. Personal assistant na sanay-sanay sa puyatan. At very masipag, marespeto. Better if yung personal assistant may experience din sa accounting. Yung every Friday, ire-report how much yung kinita at how much ang nabawas at kung saan ginamit yung money. Take care of schedule ko at mga bata. Also, siya magpapatakbo ng lahat sa bahay namin. At sanay sa puyat kasi ganun po talaga sa shootings, tapings. Yung masipag, alerto, multitasker, kagaya ko po. At important, very neat and organized. Please pray na tamang tao yung makukuha ko to be an assistant. Please send your bio, data, resume, and BI clearance. Kindly send all requirements to email. Hope to hear from all of you soonest. Please pray for the perfect personal assistant accountant. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for the help in advance. God bless po sa inyong lahat. Alex, may clue na ba kayo kung sino itong nag-post na ito? Basahin mo muna yung yung chika ng Oo, may komenta. nag-comment. Sabi, hindi ako basher, pero seryoso ka ba dyan? Yung hinihingi mong trabaho na yan na iba't ibang tao. Gusto mo accountant, PA mo. Yaya ng mga anak mo, tapos katulong sa bahay nyo. Labag na yan sa work ethics at human rights. Willing ka ba sa huran niyang tao sa iba't iba trabaho na hinihingi mo? May point yung nag-comment ha. Yan. So ang post na po ito, kung naghahanap ng assistant accountant, yay, mayordoma in one, ay walang iba kundi si Miss. Thank you. Claudine. Thank you. Siya yun, di ba? Oo. The queen of gratefulness, Miss Claudine Barreto. So I guess Alam mo, wala idadaan namang, niya na idadaan niya na sa pasasalamat yung sweldo. oo. I mean, I'm nothing against with Claudine actually. I like her, no? Mhm. Mhm. Kaya lang yung etong particular post na ito, feeling ko hindi lang siya aware or baka nasanay lang siya sa paligid niya growing up na yung mga tao very multitasker. But in reality, mga Bex, yung hinihingi niya is accountant, personal assistant pag lumalabas siya. Yung nag-oversee sa bahay, hindi naman to literal Mayordoma. katulong kasi for sure meron na talaga siyang katulong doon. Kumbaga parang yung head ng mga katulong. Mayordoma nga. Ganon. Oo. Tapos kailangan din niya ng tawag niyan, Taga-schedule ng mga tatlong job. Junakis niya. So tatlo na to, sa tatlong job na to, tapos yung pang-apat is yung asikasuhin yung mga bata. Mm-mm. Tapos yung panlima mapuyat, so security guard ang role. So, so lahat po ng hinihiling ni Sisi Claudine,
lahat po ay gagawin ng isang tao. Mhm. So sa tingin niyo ba nga mga Bex, tama 'tong hanasyo ni ate? Kung Kasi sige, sige sige, go, sige, go. go. Ikaw muna. Hindi, kasi sa'kin very wrong talaga yun. Kasi kung ganito kasi per role na hinihingi niya, kung gusto niya na parang, paano ba, mag-exceed dun sa expectation niya sa pag-deliver ng roles, dapat focus lang, isang tao lang 'to. Wala namang trabaho na kailangan mo mag-multitask, eh, unless kung talagang kailangan. Mm. Pero hindi siya dapat required. Parang gagawa ka na lang ng extra job just to exceed yung expectation ng boss mo sa'yo, but it doesn't mean na yun yung role na kailangan mong gampanan. Parang yung mga minimal work lang, for example, ang role mo lang talaga is accountant, pero nakisuyo sa'yo yung boss mo na pakitawagan mo nga si ganito, o extra work na yun. Kasi bakit as an accountant ba, kailangan ikaw tatawag ng tao para sa boss mo, di ba hindi? Yeah, yeah, yeah. So, kasi dapat ang accountant focus lang to talaga literally True. sa cash flow. Financial. Sa, oo, sa kung ano na nangyayari sa kaperahan mo or sa budget mo. Hindi po responsibility ng accountant na mag-PA, mag-asikaso ng anak mo, 'di ba? Maging security Yes. guard kasi puyatan daw eh. So ano Mm. pang day off niya kung gano'n? Kasi as a Correct. PA, 24/7 ka as a PA. Hindi ka pwedeng may day off. Ang day off mo lang pagtulog yung amo mo. Kasi nga PA ka eh. Mm. So, True. imagine, kung i-compute mo, 4 na role yung hinihingi, magkano dapat ang sweldo niyan? Ikaw, tingin mo, kung ikaw tatanggap no, sige po, accept ko po yung 4 job descriptions in one, pero ito ang amount. Tingin mo magkano deserve monthly? Monthly 500,000. Day, tinanggalan mo na ako ng karapatan mag-day off eh. Ako nang Milyonarya ka in 2 months. may reporting ka pa ng Friday para sa accounting mo. Oo nga, Tapos totoo, asikasuhin totoo. mo pa yung mga anak, yung bahay pa. So pag may maintenance sa bahay na hindi mo nagawa, kasalanan mo. Kasi dapat alam mo kung ano nangyayari sa bahay. So Mm. yung mga ganun, Bex, Tsaka parang paano ka napak magpapatakbo ng bahay kung nasa taping ka? wala. 'Di Mag-rely ka sa ba? CCTV na nasa bahay. Yemi. Nakaka-lurks. Parang hindi masyado inaral ni ate mo yung bago siya nag-post, no? Saka knowing nowadays, sobrang politically correct ng mga tao. Hindi na din maluloko ang mga tao pagdating sa trabaho dahil alam na sobrang familiar na ng mga tao about laws regarding um employment. So, alam mo yun, madami na din talagang information yung mga tao na katulad ng comment, 'di ba? Alam na it's against the law essentially na gano'n kadaming job description yung 4 na iba-ibang positions, kumbaga yung isang tao na gusto mong i-hire. So, paano naman makaka-focus yun, 'di ba? Parang hati-hati yung katawan ni ate if ever, 'di ba? So, at least kailangan niya ng 3 tao for this, I think. Actually, hindi ko alam dahil ba sa inflation ito or dahil lang tanga. Nag-evolve na kasi talaga Pero to nag-evolve na be kasi fair talaga yung naman, hindi hindi, naman nag-evolve na gano'n. kasi talaga yung employment eh. Oo, totoo, totoo. Nag-evolve. Dati kasi mga Bex, eto yan, nag-hire ng accountant, accountant lang talaga job. Nag-hire ng security guard lang talaga trabaho. Nag-hire ng chef, chef lang talaga. Pagiging chef lang talaga yung gagawin. Nag-hire ng katulong, katulong lang talaga, iba pa yung babysitter. Ganun po dati. Ngayon po kasi parang sa hirap ng buhay, dahil sa hirap po ng buhay number one to. Kaya utang na loob, ano nyo yung mga iboboto niya sa susunod ha. Dahil Mhm, po sa true. hirap ng buhay mga Bek, yung mga tao kaya ng mag-upskill and then explore yung job, magkaroon ng extra job. Mhm. And then sa kakaganyan nila, pag may ganitong mga offer, tatanggapin na lang nila. Yeah. Kasi nga, ang hirap ng buhay eh. Alam nga namang umasa ka sa iba, pag umutang ka nga, ikaw pa topic. Alam mo, yung dami pang sinabi. Oo, Nobody totoo. will understand what you are going to unless they go to what you are going through.
Yan ang Mm. masasabi ko sa inyo mga bets. Kaya yung mga tao talagang striving hard, mag-upskill at gawin yung mga trabaho na hindi naman talaga nila kailangan gawin because kailangan nila yung work. So kahit maliit yung sweldo, tatanggapin nila yan. So, Mm. ang tsaka, Pero yun to ang be fair, masasabi like ko. yung sinasabi ko kanina, in fairness naman to her, hindi naman siya ganun ka-active in showbiz, 'di ba? In the recent years. So parang siguro yun lang din yung ano niya, yung kanyang consideration for looking for someone who can. Pero kasi hindi pa rin uubra. Parang mas okay pa rin for me kung meron kang mga point persons talaga na naka-focus on their jobs, 'di ba? So yan. Pero kayo mga Bex, check nyo ng kanyang IG. Mag-apply na kayo kung tingin nyo kaya nyo yun. Kung meron kayong ano, 2 katawan at 6 na kamay, go. Push. Correct. Yun lang, nakakaloka si ano, nakaloka yung ganyang eksena. Sana ma-learn to ng mga employers na when you hire, make sure na hindi robot yung ano, job Pero, description. Kasi pang robot yung hinahanap nyo eh. Make sure na pantao po yung hinahanap natin na job description. At yung trabaho na babayaran ng tama, naaakma sa kalagayan ng ekonomiya. What do I mean to say is, kung dati po 15K lang ang sweldo ng basic, itaas nyo naman. Kasi sinong mabubuhay sa 15K ng 1 month? mhm, Wala. Tandaan nyo yan. Wala. mhm, wala. Kasi ang mapupunta lang po yan sa bills. Internet pa lang magkano na, kuryente pa lang magkano na, grocery mo nga ng 1 week, 5K na. Diba? Pero, So, saan na napunta yung 15K? Ano pang pamasahe mo doon? Ano pa yung mga pambili mo ng pangangailangan? Wala na. So, kung pero. sino man po nakikinig nito mga Bex, i-send nyo tong link para matauhan yung mga employers na katulad na ganito naghahanap. I think naman si Ma'am Shiki Claudine tawag nito. Keri Nalinawan. lang, nalinawan naman siya, kaya siya nag-post ng ganyan. Feeling ko talaga yung environment niya. Nakasanayan niya makakita ng mga tao Mm, nagmumultitask. mm. Ayan. So, hindi naman tayo sa part. Move on na tayo dahil, okay. Sa part kung saan tayo lalabas na ating mga tama ng loob mga rants, ganyan, ang Jonas Brothers at ang Meltdown. Ano ba ang ano mo, what bothered you this Ang week? mabilisan. Oo, Yung true. relate kay Ate Claudine na ganyan, na madaming hinihiling. Sana nakaka-bother Pero, lang yung mga tao na sobrang I super hate micromanagement, number one. Number two, I super hate people that are so demanding that doesn't really match how you should be paid. true. Na parang before you ask, reflect ka muna. Nabaya, eto ba, yung binabayad ko ba, nagmamatch dun sa ginagawa niya? Kasi, Mm, ano na siya, out of my scope na eh. mm, Yung mga ganon. So, reflect, no? Uso mag-reflect. Go back. true. Ako naman ano, mabilis lang, yung mga nag-uusap sa sinehan, parang please, we're here to watch a movie, so quiet tayo. Yun lang naman. At saka yung in fairness naman, buti naman nung nandun ako ng weekend, puno yung sinehan pero walang kumanta. Thank God. Worry ko yun baka mamaya. Actually, pinagbawal nila, di ba, bago ka pumasok ng sinehan, refrain from singing. Kasi we all know Wicked, very famous yung mga songs. In fairness naman, walang kumanta. And I think they're gonna release a sing-along version on December 25th where pwede kayong sabay-sabay na kumanta while watching the movie. So, yun lang naman. How about Love some it. Ayan. learnings? Do you have learnings? Gets ko na. Ang Gets mo learning na ko na. is ang learnings is you should learn when it's enough and when to stop. So, Mhm. pag na-feel mo na na gano'n, plan things out and then leave. Ganun lang. Ako naman, siguro na-realize ko to when I was watching the Beanie concert na dreams do come true if you put on the hard work na magma-match dun sa pangarap mo. It can come true. Kasi like them, they started with nothing talaga and parang ilang years din silang struggling in the industry before they found their fame now. So,
papaguran mo din talaga. Hindi puwedeng nangangarap ka lang tapos wala kang ginagawa, 'di ba? Yun lang naman. Oo, tama. Yes, and siyempre mga Bex, isa na naman pong episode ang natapos today. True. So maraming salamat sa inyong pag-tune in. Malapit na po mag-weekend, so ano lang tayo, relax lang tayo. At sa Correct. mga Bexters listeners natin na gustong mag-share ng stories at mga issues na gusto nyong i-address na gusto nyong marinig ang mga comments namin tulad nung kay Claudine, push nyo lang yan sa True. Bexters social media platform namin. Correct, correct. Mga 28 or 27 days na lang Pasko na. So, kapit lang tayo, 'no? Di ako sure, Oo. minmath ko lang. Plus 24, basta ganyan. Mga 27 or 28 days. Oo, Pasko na pilitin po and natin na makapag-Jollibee tayo kahit paano, kahit 'di ba, yung Pasko. Wag naman po tayo Mm. magtuyo. Pero, tsaka ano, kung wala kayong kasama, message nyo ako. Punta kayo dito sa bahay ko. Walang kaso yan. Ay Nag-invite. kabog. Kala mo naman talaga. Hindi, ano lang naman. Hindi kasi lagi namang may ganap dito. Kahit ano, simple lang. So, go lang kayo. Walang kaso. So, pwede kami diyan pumunta, Oo buong naman. pamilya namin. Charot, buong pamilya. Basta wala yung ano, basta wala yung mga maraming sinisi sa likod ng wow. Sinatch Alam mo yung yan! alam mo yung mga issue ng pamilya niyo. Ay, shoota. Basta wag sila. Oo, oo, Day. Ayan, Push. true. Ayan mga Bex, thank Gusto you mo ako again yung for galit? listening. Oo. Thank you again for listening at sana magkita-kita ulit tayo next week. True. Ayan, if you need ano, alam niyo na yan, JM Creative Solutions, sama po 620 at Baxter's Podcast, ganyan. And if meron kayong mga gustong ipabasa sa aming letters and advice, just send us a letter on baxterspodcast@gmail.com or you can send us a DM on Instagram and Facebook if you wanna be anonymous and ayaw niyo magpakilala, pero kilala namin kayo, sabihin niyo lang na, wag niyo na lang akong pangalanan, ganyan, go. Push natin yan. I really hope Ayan. na makapag-ano na ako, makapag-come out na talaga ako, basta itong business na Bakla 'to. ka? So, Charing. sana sana bigyan ako ng time ni Lord. Chareng! Sa mga nangyayari sa life ko kasi nawawalan Mm. na ako ng time. Anyway, go, go, go lang tayo mga Bex. Huwag tayong, True. Susuko. What? Sa mga Correct. ganap sa True, true, life. true. Dreams do come true, sabi nga. Charing! Ano daw? Oo. Bye! Happy Oh, shot. Wednesday! Bye mga Always be Bex. kind. Bye. Bye. Thank Bye. you. Hey. Hey. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.